pag magtanim ka ng niyog, ganyan lang kasimple. Basta hindi lang makita yung niyog na, kasi pag lalaki ito, aangat naman talaga ito eh. Yan ang katotohanan. So this is our productivity for today. Sabi nga nila, pag magtanim ka ng niyog, dapat yung full moon para malaking bunga. Malaking bunga. Kahit ano pang full moon na yan, pag hindi mo nilagaan yung niyog mo, wala rin yung kwenta. Kasi yung ibang reliyon, hindi naman naniwala sila ng ganyan. Pero marami namang farmers na hindi Katoliko, walang mga superstitious belief. Ano nangyari? Namumunga at natagumpay sa kanilang buhay. Kasi ang makapangyarihan sa lahat ang Panginoon. Trabaho nating pagtanim. And it's the work of God to allow your plant to grow and to bear fruits. Sana lalaki ito, mabuhay ito, at yung anak ko makabenefit sa tanim ko. Naka-street patungo doon, patungo dito. So tapos na. Ganyan. Palitan nyo pag hindi nag-work ang isang bagay. So dito sa baba, ito, santol to. Totoo naman. Kasi mahaba, tall. Right? At mayroon ako nakitang maraming pira dito. Ito dollar to eh. Buhay na buhay ang ating mga dollars. Ito dollar to. Wow. So, maraming damo. Oh, tinapon mo na, bumalik. Ganyan talaga yung tao. Tinapon mo na, pero balik ng balik. Kasi walang hiya. Minsan, ganyan ang buhay. Ito, pwede ito gamitin namin. Kaya pala bumalik. Kasi na-remind ako, wala pala kaming kahoy para magluto kami. Bukas, today, Saturday, tomorrow is Sunday. My family will be gathered here. Wala kaming kahoy. Nakalimutan namin kasi busy kami. So mayroon ditong pira. Pira na naman. Dollar. Pira again. Pakita mo, Tors. Si Tura Akas Gultia, yung gwapo kong trabahante dito, ang partner ko ngayon. Diyan lang kayo. Pira. Tapon natin dyan. Wow. Ito. This is guava pole. Yung udlot ng guava pole, kinakain ko. Para sa GERD ko. Anong mangyari pag kakainin niya? Nag-research ako dyan. Yung gas ng tiyan nyo, kaya bloated kayo, lalabas at lalabas yan. So, ilagay natin ito sa puno ng guava para tutubo at tutubo yan. Ano to? Buungon. Ready for our market. Nahuhulog. Meron kasi nag-order sa akin. Wow, ang ganda. Ito. This is mulching. Actually. Ilagay natin. This is sweet potato. Kamote. Nasa ilalim lang yan. So, kinukuha nito yung pirang dito. Nagkalat. Yan. May buungon. May nagkalat na pira, dollars. 58 yan ngayon. Dollar nga. Ito rin, lemon. Maraming lemon dito. Nagkalat rin. Sira na to. Diyan na sa puno yan. Hanapin natin. Diyan pa. Wow. Tingnan nyo, pinulot ko yung mga yaman dito. Ito, cancer killer na plant. Nag-viral yung pinakita ko sa inyo. Kasi yan, totoo naman. 21 leaves. That's biblical. Daniel 10:13. 21 days. Sasagutin ko kayo, sabi ng Panginoon. Boil that in the water for 3 hours. 3, symbolic, it's a divine trinity. Yan ang kahulugan. So, dito pa lang, mayroon ng
pakalat-kalat na biyaya. Yan ang buhay. Makipagsapalaran ka, kung saan-saan kang lupalop ng mundo, mayroon kang mga blessings na iyong ika-encounter ba? Yung ikatagpo mo. Tulad ngayon, nagtanim ako ng coconut, yung niyog. Di akalain, marami pala ditong pagkatkalat na niyog at saka buongon ang laki. Sana ganito kalaki yung blessings nyo in the year 2025. Tingnan nyo, wala namang kapangyarihan itong prutas na to. Sa totoo lang, walang kapangyarihan ito. Ang dahilan kung bakit naging practice natin to sa pagkainan during New Year, kasi symbolic lang siya. Because what you think matters. What you think positively, it becomes positive also in your life. Kaya nga, negative mind magnates negative things. Positive mind magnates positive things in the universe. The way you think matters. Pag negatibo ka talaga, babagsak ka. Pag positibo ka, babangon at babangon ka kahit anong mangyari sa iyong buhay. In Mark chapter 2, yung paralitiko, dinala sa 4 na tao, yung volunteers, kahit wala namang silbi yun. Naami si Jesus Christ kasi yung 4 hindi po umuwi at dinala pa uwi yung paralitiko. Anong ginawa nila? Sinira yung bubong, yung atip, at saka sa Bisaya tinuntun, hinila ng pisi, at doon sa harapan ni Jesus Christ. Anong nangyari? Doon sa harapan, yung paralitiko ay gumagaling, pinagaling. Bakit? Kasi sabi ni Jesus Christ, I am appreciating what you have done. Yung 4, kasi maparaan sila. Hindi sumusuko kasi positibo sila. Hindi umuwi, hindi tulad natin. Impatient sa lahat ng bagay. Isang try, 2 try, susuko na. Mali yun. Ako, marami kong bisis na nagkamali sa farming. Sabi ko nga sa inyo, umiyak ko noon kasi yung pineapples ko, hindi pala matured. Akala ko, kasi maraming namatay sa akala technically. Kaya nga ako ngayon, very careful ako pag nag-harvest. Hindi na ako pados-dalos, dandahan na. Kasi I learn. Kasi sometimes, yun namang mga experiences natin, that's in Proverbs 19:30, if not mistaken, your experiences are the best teachers of life. Matuto ka. Pero yung mga nagturo noon, it's okay to become a failure in whatever you are venturing. Yan ang old na turo. Pero sa modernong panunuro namin, pagtuturo namin, isip mga young entrepreneurs in this generation, studyhan mo bago mo pasukin ng isang bagay para walang damages na pera. Because damage is damage. It's like a girl, never been touched, never been kissed, but totally damaged. Because damage is damage. Yan ang katotohanan. Kaya aralin mo muna bago mo pasukin ng isang bagay. Pray first. In Luke chapter 6, Jesus prayed at the mountain before choosing the 12 disciples. It indicates na dapat ganun ang ating gagawin sa buhay. Huwag pados-dalos. Magdasal, pag-isipan, consult God first before decisioning a certain thing, before doing a certain thing. Kasi walang reply ang buhay, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kaya, dapat maniwala ka sa gusto mong abutin sa buhay. Huwag kang susuko. Huwag mo hayaan that you will stop in whatever situation you are now. Move forward, go ahead, then fly higher if you can. Kasi hindi mo makikita yung ibang mga bagay pag dyan ka, naka-stagnant ka, it's like water.